Nagsisimula ang pelikula sa Los Angeles, kung saan isang misteryosong tao ang maingat na naghahanda ng isang arsenal ng mga armas, na nagpapahiwatig na may binabalak siyang masama. Lumipat ang eksena sa isang nightclub, kung saan makikitang pinapagalitan ng may-ari na si Sully ang kanyang empleyado dahil nagpahinga ito sa oras ng trabaho. Makalipas ang ilang sandali, umalis siya sa nightclub upang umuwi, ngunit bigla na lamang siyang pinaparalisa at kinidnap ng isang taong nakamaskara. Makalipas ang ilang oras, nakilala natin ang isang pulis na nagngangalang Jackson, na nakikipag-usap sa kanyang kasamahan. Siya rin ay kinidnap ng parehong nakamaskarang tao, na nag-spray ng tear gas sa mata ng kanyang kasamahan bago tumakas. Samantala, isang lalaki na nagngangalang Coogan ang nasa isang kafe sa malapit, nanunood ng balita tungkol sa sunod-sunod na mga pagdukot sa lungsod. Nababahala siya at umalis sa kafe, ngunit napansin niyang may sumusunod sa kanya. Kumuha si Coogan ng kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng estranghero gamit ang electric shock at kinaladkad palayo. Ang susunod na biktima ay isang binatang nagngangalang Christian, na makikitang umaalis sa isang bar sa gabi. Pagkatapos ay nakilala natin si Kelly Murphy, na kinidnap din ng estranghero matapos paralisahin gamit ang electric shock. Sa susunod na eksena, makikita natin ang lahat ng mga biktima na nasa iisang silid, nakatali sa mga poste at may mga sako sa kanilang mga ulo. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ng nakamaskarang lalaki ang ilaw at isa-isang tinanggal ang mga sako at tape sa kanilang mga bibig. Ipinahayag na may kabuuang 9 na bihag sa silid. Bukod sa mga nakita na natin, may mga bagong biktima rin, tulad nina Leon, Eddie, isang pari na nagngangalang Father Francis, at isang babaeng Chino na si Chan, na hindi marunong mag-Ingles. Nalilito ang lahat ng biktima kung bakit sila naroon at nagsimulang magmura sa nakamaskarang lalaki. Gayunpaman, mahinahong ipinaliwanag ng kidnapper na dinala silang lahat doon para sa isang tiyak na dahilan, at nasa kanila na ang pagtuklas kung ano iyon. Nagbabala siya na bawat 10 minuto, babalik siya at papatayin ang isa sa kanila kung mabibigo silang matuklasan ang katotohanan. Ngunit kung magtatagumpay sila, nangangako siyang pakakawalan ang mga natitirang buhay at aaminin ang lahat ng kanyang krimen sa pulisya. Pagkatapos nito, inihagis ng nakamaskarang lalaki ang ilang piraso ng chalk sa sahig, pinaandar ang timer, at lumabas ng silid. Biglang nakalaya ang isang kamay ng mga bihag, at nagsimula silang mag-isip kung ano ang nagawa nila upang maranasan ang ganitong parusa. Itinuro ni Eddie si Father Francis, at inakusahan siyang maaaring ng abuso ng bata, ngunit iginiit ng pari na wala siyang sinaktan ni sino man sa buong buhay niya. Sa sandaling ito, umamin si Coogan na siya ay nang abuso ng isang bata, dahilan upang magmura at sumigaw ang iba sa kanya. Sumunod, kumuha si Eddie ng isang piraso ng chalk at nagsimulang magsulat sa pader habang isa-isang nagpapakilala ang lahat. Ibinunyag ni Kelly na siya ay isang district attorney at marami na siyang naipakulong na kriminal, at maaaring isa sa mga ito ang naghihiganti. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Christian si Sully at naalala niyang nakipagtransaksyon siya rito ilang taon na ang nakalipas. Lumalabas na si Sully ay isang loan shark na nagpahiram kay Christian ng $5,000 para sa droga. Nahuli si Christian habang sinusubukang ibenta ang droga at nakulong ng 3 taon. Ngunit nang makalaya siya, kalaunan ay nabayaran niya ang utang kay Sully dahil sa nakakatakot na reputasyon nito. Gayunpaman, sinabi ni Christian na iniwan na niya ang ganitong buhay at ngayon ay sinusubukan niyang magtagumpay sa Hollywood habang nagtatrabaho bilang isang bartender. Di nagtagal, natapos ang oras sa timer, at pumasok muli ang nakamaskarang lalaki sa silid, hinihingi na malaman kung naunawaan na ba nila kung bakit sila naroon. Nakiusap si Kelly ng dagdag na oras, ngunit hindi siya pinansin at nilapitan si Christian upang may ibulong sa kanyang tainga. Sa pagkabigla, sinabi ng binata na hindi niya iyon kailanman mahuhulaan bago siya brutal na barilin ng nakamaskarang lalaki hanggang sa mamatay. Napasigaw sa takot ang lahat habang hinihila palabas ng kidnapper ang bangkay, isinara ang pinto, at muling pinaandar ang timer. Pagkatapos nito, nagsimulang magtalo-talo ang mga bihag at hinimok ang isa't isa na aminin ang kanilang mga kasalanan. Biglang ibinunyag ni Coogan na kakalaya lang niya matapos ang 5 taon sa bilangguan. Mas maikli ang kanyang sentensya dahil hindi natagpuan ng mga awtoridad ang bangkay ng bata, na nagdulot ng matinding pagkasuklam at takot sa iba.
Pagkatapos ay tinanong ni Kelly si Leon tungkol sa kanyang nakaraan, at inamin niyang dati siyang nagnanakaw kasama ang kanyang kapatid. Nagulat ang lahat, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili, sinasabing kahit papaano ay hindi siya pumatay o nang abuso ng bata. Matapos nito, nagbukas si Eddie tungkol sa kanyang sarili at ibinunyag na siya ay isang health insurance executive. Ipinagmamalaki niyang isa siyang mabuting tao na wala pang nagagawang masama sa buong buhay niya. Ibinunyag niya na ang kanyang kumpanya ay nagsasagawa ng mga eksperimental na medical trials, at ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang bayaw ay na-diagnose ng colon cancer. Inamin ni Eddie na tinulungan niya ang kanyang bayaw na makakuha ng gamutan sa pamamagitan ng pagpeke ng ilang dokumento, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya parurusahan sa simpleng pagtulong sa kanyang pamilya. Kalaunan, napansin ng grupo na magkakilala sina Kelly at Jackson at hiniling nilang malaman ang tunay na ugnayan ng dalawa. Ibinunyag ni Kelly na nagkaroon sila ng relasyon, ngunit nahuli sila ng asawa ni Jackson, kaya't nakipaghiwalay ito at lumipat sa Arizona kasama ang mga anak. Inisip ng grupo na baka ang kanyang dating asawa ang naghihiganti, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Jackson dahil nagpapadala siya ng malaking halaga ng pera buwan-buwan. Sumunod, nakaisip ng plano si Leon at hiniling kay Sully, na nasa tabi niya, na sipain ang kanyang braso upang makawala siya sa pagkakapusas. Si Sully, na mahilig manakit, ay agad pumayag at agad niyang sinipa si Leon. Naging maayos ang plano, at nagawa ni Leon na makalaya ang kanyang kamay, na ikinatuwa ng lahat. Sinabihan siya ni Jackson na magtago sa likod ng pinto at atakihin ang pumatay kapag ito ay pumasok. Gayunpaman, tumanggi si Leon na tulungan ang iba at minura pa sila bago siya umalis mag-isa. Ngunit hindi siya nakalayo nang makasalubong niya ang kidnapper, na matagal nang nanunood sa kanila sa pamamagitan ng kamera. Nagkaroon sila ng matinding laban, ngunit nagawa ni Leon na makakuha ng kalamangan at nakuha pa ang baril nito. Tinutukan niya ng baril ang salarin, ngunit kalmadong sinabi nito na matagal na niyang pinaplano ang lahat at walang makakapigaw sa kanya. Lumalabas na walang bala ang baril ni Leon, at nang subukan niyang tumakas, binaril siya ng kidnapper, na nag-iwan sa kanya ng matinding sugat. Makalipas ang ilang sandali, nanood ang iba pang bihag sa matinding takot habang hinihila ng lalaking nakamaskara ang sugatang si Leon pabalik sa selda at muling nilagyan ng pusas. Muli niyang hiniling na malaman kung bakit sila naroon, ngunit wala ni isa ang may alam. Habang papalapit ang salarin kay Coogan na may hawak na baril, hiniling ni Coogan na ilayo ang iba upang hindi sila matalsikan ng dugo, dahil ayaw niyang mamatay sila agad. May ibinulong ang kidnapper sa kanyang tainga, at sumang-ayon si Coogan na may katwiran ito. Sinubukan niyang sakalin ang lalaking nakamaskara, ngunit madali siyang napigilan nito at binaril sa puso. Habang hinihila nito ang wala ng buhay na katawan ni Coogan palabas ng silid, binalaan niya si Leon na siya na ang susunod na biktima. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsimula ang timer, at lalong tumitindi ang kaba ng grupo dahil wala pa rin silang ideya kung bakit sila naroon. Isang bigla ang sinag ng pag-asa ang lumitaw nang makilala ni Chan si Kelly at nagsimulang magsalita ng Mandarin. Ngunit dahil walang ibang nakakaintindi sa kanya, gumamit si Chan ng chalk upang gumuhit ng isang bagay at sinabi pa ang bangbang, na nagpapahiwatig ng pamamaril. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nakilala ni Kelly at tinanong kung Nang Chan ang kanyang pangalan, na agad namang kinumpirma ng babae. Lumabas na ilang taon na ang nakalipas, hinawakan ni Kelly ang isang kaso ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng isang tindahan ng alak na pag-aari ni Chan. Kinilala ng matandang babae ang salarin, isang 20 anyos na nagngangalang Wade Greeley, na ipinapakulong ni Kelly. Gayunpaman, hindi pa rin nila mabuo ang buong koneksyon, dahil ang mayroon lamang sila ay ang pagnanakaw at isang pangalan. Habang 2 minuto na lamang ang natitira, nagpasya si Leon na umamin at inamin niyang nagsinungaling siya nang sabihin niyang wala siyang napatay. Lumalabas na pinatay niya ang sarili niyang kapatid matapos ang isang pagtataksil sa negosyo at pagkatapos ay ibinenta ang lahat ng kanilang mga baril. Isang nagsisising si Leon ngayon ang nagmamakaawa ng kapatawaran, at sinabi ng pari sa kanya, ang humihingi ng kapatawaran ay makakatagpo nito. Habang dumudugo mula sa kanyang sugat, naalala ni Leon ang sinabi ng kidnapper na matagal na niyang pinaplano ang lahat sa loob ng 2 taon. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa grupo, at sinubukan nilang alalahanin kung ano ang kanilang ginagawa noong panahong iyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto,
at nang mapagtanto ng killer na wala pa rin silang sagot, binaril niya si Leon at kinaladkad ito palabas. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan, biglang ibinunyag ni Father Francis na alam niya kung bakit sila naroon, ngunit hindi niya ito maaaring sabihin. Dahil narinig niya ito sa kumpisal, at mas mahalaga sa kanya ang kanyang ugnayan sa Diyos kaysa sa sarili niyang buhay. Sinubukan ni Sully na kumbansihin ang pari, at nagbanta pa si Kelly na papatayin ito, ngunit nanatiling tahimik si Father Francis. Iminungkahi ni Eddie na kailangan nilang alamin ang katotohanan kahit wala ang pari at hiniling sa lahat na ibunyag ang kanilang pinakamadilim na lihim. Nagsimulang magbahagi ang grupo ng mga kakilakilabot na bagay na kanilang nagawa, ngunit nilinaw ni Father Francis na mali ang direksyon na kanilang tinatahak. Nagbigay siya ng mga pahiwatig at ibinunyag na hindi sangkot si Wade Greeley sa pagnanakaw. Tutol si Kelly at sinabing hindi iyon totoo dahil si Chan ay isang saksi, at mayroon din silang matibay na ebidensya. Gayunpaman, nahulaan ni Eddie na may isang tao sa silid ang nangumpisal sa pari, at pinaghinalaan niyang si Christian iyon. Kinumpirma ng pari ito, at sa isang nakakagulat na twist, natuklasan nila na si Christian pala ang nagnakaw sa tindahan upang bayaran ang kanyang utang kay Sully. Labis itong ikinagalit ni Sully, na nakikita itong nakakatawa, mamamatay siya dahil sa pagpapahiram ng $5,000 sa isang bata. Matapos ang 10 minuto, dumating ang killer, at nagsimulang sumigaw si Sully tungkol sa parusang natatanggap niya sa ganitong maliit na bagay. Hinamon niya ang killer na barilin siya, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at sa halip ay hinarap si Eddie. Ngunit bago niya makalabit ang gatilyo, biglang humaharang si Father Francis kay Eddie at siya ang tinamaan. Habang hinihila ng killer ang katawan ng pari, sinubukan ni Kelly na kausapin siya at tinawag pa siya sa pangalang Wade. Huminto ang lalaki at ibinunyag na hindi siya si Wade bago umalis ng silid. Habang muling nagsimula ang timer, iminungkahi ni Jackson na baka ang lalaki ay isang taong malapit kay Wade, tulad ng kaibigan o kamag-anak. Ngunit sinabi ni Kelly na walang sino man ang naroroon sa kanyang paglilitis, at wala rin siyang maalala, dahil matagal na iyon. Gayunpaman, lumabas na nakulong si Wade 5 taon na ang nakalipas, na ikinagulat ni Jackson dahil 2 taon pa lamang nagpaplano ang killer para sa kanila. Sa puntong ito, nagkaroon ng pagkaunawa si Sully at naalala kung paano sinabi ni Christian na wala siyang kahit ano nang siya ay makalaya sa bilangguan. Ngunit imposible na nagawa niyang pamahalaan ang pagnanakaw sa tindahan ng alak ng walang armas. Naalala niya si Leon na nagsabing ibinente niya ang mga baril pagkatapos patayin ang kanyang kapatid at pinaghihinalaan siyang siya ang nagbenta ng baril kay Christian. Iyan ang paliwanag kung bakit ang iba pang tao ay nasa selda, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano konektado si Coogan, Eddie, at Jackson sa nangyari. Muling nag-expire ang timer, at pumasok ang killer sa silid. Ibinigay niya kay Chan ang isang papel na may nakasulat sa Mandarin, at sa wakas naintindihan niya ang dahilan sa likod ng lahat. Ang natakot na babae ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, umiiyak at humihingi ng tawad ng buong puso. Ngunit walang awa ang lalaki at brutal niyang binaril si Chan. Labis nitong kinilabutan si Kelly, na humiling sa killer na palayain siya, sinasabi na mayroon siyang anak na nangangailangan ng kanyang ina. Ngunit tinanong siya ng killer kung kailan siya huling nakasama ng anak, na kadalasan ay inaalagaan ng isang yaya. Sinabi niya na huwag gamitin ang anak bilang dahilan, at bigla siyang lumingon kay Jackson, sinasabing dapat din itong ikakagalit niya. Matapos umalis ang killer, nagtanong si Jackson na litong-lito kung ano ang ibig sabihin nito, at lumabas na siya pala ang tunay na ama ng anak ni Kelly. Nagalit siya nang malaman na itinago sa kanya ang impormasyon. Tinawag pa niya itong makasarili at imoral na babae na malamang ay may itinatagong malaking bagay. Nag-atubili si Kelly at sabi niyang halos mamatay na siya kung lalabas ang impormasyon, ngunit sa huli ay pumayag siyang ibunyag ang katotohanan. Inamin niya na noong panahong iyon, nahuli si Wade hindi kalayuan sa tindahan ng alak at tumutugma sa paglalarawan ni Chan. Ngunit wala siyang matibay na ebidensya, at talagang kailangan niya ng panalo matapos mawalan ng kaso pagkatapos ng kaso. Siya ang pinakabagsak na abogado noong panahong iyon, at walang tumatanggap sa kanya ng seryoso. Kaya, upang mapanatili ang kanyang trabaho, nagpasya siyang isali si Wade sa kaso. Lumabas na nakakuha si Chan ng ilang hibla ng buhok ni Christian sa gitna ng gulo. Ninakaw ni Kelly ang ilang hibla ng buhok mula sa sukle ni Wade,
at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kasintahan, si Jackson. Pumasok siya sa silid ng ebidensya dahil sa access ni Jackson at pinalitan ang sample ng buhok. Nang hindi nalalaman ni Jackson, nakatulong siya sa pagpeke ng ebidensya, na naging dahilan upang makulong ang batang iyon. Nang marinig ito, labis na nadismaya ang lahat sa kanyang ginawa, ngunit sinabi ni Kelly na hindi ito dapat lalabas, dahil mapupunta siya sa bilangguan, mawawala ang kanyang trabaho, at mawawala rin ang kanyang anak. Nagsimula ang grupo na mag-isip na ang killer ay marahil ama ni Wade, na naghihiganti para sa kanyang anak. Nagsimula silang maghinala kung ano ang nangyari kay Wade pagkatapos makulong at iniisip na malamang ay nakatagpo niya si Coogan, na nakulong din 5 taon na ang nakalipas. Ngunit habang mabilis na bumibilis ang timer, hindi pa rin nila maunawaan ang koneksyon ni Eddie sa buong kwento. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang killer sa silid, at nang hindi nila maibigay ang kompletong sagot, walang awa niyang pinatay si Sully. Pagkatapos umalis ang lalaki, tanging sina Kelly, Jackson, at Eddie na lamang ang natira, at sila ay labis na kinakabahan at natatakot. Naalala ni Eddie na bago namatay si Coogan, hiniling ng killer na huwag hawakan ang dugo sa kahit sino, dahil baka magdulot ito ng kamatayan sa iba. Naghinala si Eddie na marahil may AIDS si Coogan at baka nakatagpo niya si Wade sa bilangguan, kung saan inatake niya ang batang lalaki at nahawaan ito. Itinanggi ng dalawa ang hinala bilang kalokohan, ngunit ipinaliwanag ni Eddie na ang kanyang kumpanya ay nagsasagawa ng drug therapy trials upang pahahabain ang buhay ng mga pasyente ng AIDS noong panahong nakalabas si Wade sa bilangguan. Bahagi ng trabaho ni Eddie ang pagtanggi sa mga kandidato, at ayon sa patakaran ng kumpanya, karaniwang tinatanggihan niya ang mga taong may kriminal na record, maling edad, kulang sa insurance, o kakulangan sa pondo. Inamin ni Eddie na marahil siya ang nag-reject sa aplikasyon ni Wade dahil sa record ng krimen nito. Ito ang dahilan kung bakit nagsimulang magplano ng paghihiganti ang ama ni Wade 2 taon na ang nakalipas, dahil iyon ang panahong namatay ang kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, muling pumasok ang killer sa silid at tinanong kung natuklasan na nila ang katotohanan. Sinimulan ni Eddie na ikwento sa kanya ang lahat ng kanilang nalaman, at pagkatapos ay tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Ibinunyag niya na ang kanyang anak ay isang napakatapang na bata at bawat tao sa silid ay maaaring makakapigil sa kanyang kamatayan. Sinabi ng matandang lalaki sa kanila na alalahanin ang kanilang ginawa at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon sa buong buhay nila. Sunod, ibinigay ng matandang lalaki kay Kelly ang susi upang makalaya siya at ang iba pa. Sinasabi na papunta na ang mga pulis. Ngunit matapos makalaya sa posas, bigla siyang umatake sa lalaki at ninakaw ang kanyang baril. Ibinunyag niya na kung lalabas ang katotohanan, masisira ang kanyang buhay, at hindi niya ito maaaring hayaang mangyari. Binaril niya ang matanda, at agad na nagpaputok kay Eddie at Jackson, na nagdulot ng kanilang kamatayan. Gayunpaman, lumalabas na buhay pa rin ang matanda dahil sa kanyang bulletproof vest. Sinabi niya kay Kelly na pinanood ng lahat ang footage at ngayon makikita kung sino ang tunay na Kelly Murphy. Ngunit hindi ito pinansin ni Kelly at binaril siya mismo sa ulo. Sa huling eksena, umaalis si Kelly sa selda habang dumarating na ang mga pulis sa gusali. Nagawa niyang makatakas sa kanila, ngunit malinaw na hindi niya maiiwasan ang mga kahihinatnan, dahil ang buong pangyayari ay naipalabas na sa publiko. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.